Amen. Hallelujah. Isang napaganda at mapagpalang po sa bawat isa. Nakakatuwang tingnan ng mga anak ng Diyos ay nagkakatukod upang siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Naniniwala ba kayo ng ating Diyos ay nakatunghay sa hapong ito? Naniniwala ba kayo na kilala niya kayo? Naniniwala ba kayo na reported lahat sa araw na ito? Hindi ko yung makakalimutan ng ating Diyos sapagkat ng ating Panginoon ay hindi nakakalimot sa lahat ng mabuting gawa ng kanyang mga anak. Ang ating mga kasalanan, nagawang kalimutan ng ating Diyos. Pero ang ating mga mabuting gawa, hindi po nakakalimutan ng ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, nais kong sabihin natin sa ating katabi, sabihin mo sa kanya, huwag mo siya tuglakasan, magalit. Sabihin mo sa kanya, hinahamon kita. Na makinig ng salita ng Diyos. Kaya please, ulit ng hapon. At ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang istorya ng buhay. Istorya ng buhay na ating pinagdaanan o kahapon na naglagay sa atin kung saan at kung anong buhay meron tayo ngayon. Naging parte na rin ng ating buhay na harapin ang lahat ng klase ng hamon na dumarating sa ating buhay. Nais ko lamang magtanong sa inyo, ano kaya kaibigan ang pinakamahirap na paghamon o challenge na sa iyong buhay ay naranasan? Paano mo ito hinarap? Ito ba iyong pagtagumpayan? O nauwi sa isang kabiguan? Ano man ang resulta ng ating pagharap sa hamon ng buhay? Kaibigan, ang lahat ng ito ay may dahilan. Kaya ano man ang resulta ng ating pagharap, alam po natin na ang Diyos ang nakakaalam sa mundo nito. Sapagkat bilang nila lang ang buhay nito ay ginawa ng Diyos may kaibibat na lahat ng paghamon at pag-challenge sa atin. Maaaring napagtagumpayan mo ang kahirapan at ikaw ngayon ay namuhay ng sagana. O kaya na may patuloy mong nilalabanan ng kahirapan at santak sa iyo sa isang madilim na kahapon at isang masalimuot ng kasalukuyan. Ang ating Panginoon ay laging nariyan, nakatunghay sa buhay ng bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay bukas na aklat ng ating buhay sa harapan ng ating Diyos. Ano man naging resulta ng lahat ng ito, bilang nilalang, naging parte na ng ating buhay pagharap sa mga paghamon ito. Kaya sa magandang hapong ito, may isang uri ng paghamon na nais kong ilahad sa buhay ng bawat isa. Isang paghamon na kapag ating napagtagumpayan, hindi lamang ang kasalukuyang buhay natin na makikinapang ang magandang balita, makikinapang pati ang ating mga mahal sa buhay. At ang paghamon ito ay manggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Sa magandang hapong ito, ang ating mensahe ay aking pinamagatang The Lord's Challenge or ang hamon ng Panginoong Jesucristo. And our scripture reading today are came from the book of Matthew, chapter 16, verse 21 to 20. Sama-sama nating basahin. From the time when Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders, chief priests, and teachers of the law, and he must be killed on the third day, that he be raised to life, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, be mind in the things of God, but the things of men. Then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me,
he must deny himself and take up his cross and follow me. For he lost it, but whoever loses his life for me will find it. What good will be for a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done. I tell you the truth, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in His kingdom. Purihin ng Diyos, pagkakabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na sumasalangit, Ikaw na aming Ama na naglikha ng mundong ito na aming ginagalawan, napakabuti mo. Kaya buti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang araw na ito, Panginoon, itinakda mo para sa iyong anak. Ang araw na ito, aming Diyos, ay inihanda mo para sa buhay ng bawat isang narito aming Panginoon. Lord, unang-una, nataas po namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga sarili. Kung may nakikita po kayong kasalanan sa amin, gabatik man na kasalanan sa aming mga puso, patawarin po kami. Tunay nga po na kami ay makasalanan, hindi karapat-dapat yung banal na harapan. Ang katulad po namin ay mistulang mga basang-basahan sa iyo. Subalit dahil sa iyong pag-ibig, tinawag mo po kami at tinuruan kung paano sumunod sa iyo. At kami ngayon ay naging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Ihanda mo po ang puso at isipan ng bawat isa na sa aming pakikinig ng salita ng Diyos na nanggagaling lamang sa iyo. Panginoon, mabago po ang takbo ng aming buhay. Mabago po ang aming mga paniniwala. At Panginoon, maging kapag-ikinabang ito sa kasalukuyang buhay namin ngayon at pati ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang nanlabing oras. Ikaw ang Diyos, nakakaalam ng lahat. Lord, gamitin mo po ako upang maging channel ng iyong blessing, Panginoon, sa hapong ito. Tago mo po ako sa likuran ng iyong banal na cross. Ang banal na pangalan mo lamang kung siya makikita sa aming kalagitnaan. Let me be decreased, Lord, and be your name increased, O God. Tulungan po kami, Panginoon, at ikaw po ang mag-program ng lahat ng ito. Nabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurito sa salamat. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, our Savior. Amen. Doon po sa ating binasa, nag-uusap ang ating Panginoon ng kanyang mga alagad. Amen po ba? Sino po ba ang nagsasalita ron? Ang ating Panginoon, Yesu Cristo. At kausap niya, sino po yung kausap ng ating Panginoon? Mga nakikinig sa Kanya? Ang kanyang mga disipulo. Noong time na yan, nasa Cesarea sila. Nagsalita si Jesus sa harap ng tao. Subalit, maraming mga nagtutuligsa sa Kanya. Pilit na binabali ang kanyang mga sinasabi. Sabi niya, kung talagang ikaw ay nanggaling sa langit, ayon na rin sa iyong sinabi, ano ang mga sign ng langit? Bigyan mo kami ng 10. Sabi ni Jesus, di ba pag-ising niyo sa umaga, nakikita niyo yung langit, madilim? Ano ibig sabihin nun? Di ba o ulan? Pag nakita niyo naman, maliwanag, ulang-ula yung araw. Ano ibig sabihin? Di ba mainit? Di ba hindi pa malinaw na science ng higit ng binibigay sa inyo? Alam na alam niyo. Pero, hindi niyo pinapakinggan ang salita ng aking Ama sumasalangit. Kaya, hindi kayo karapat-dapat na magmana ng kanyang kaharian. Pagkatapos, pinaliwanag ni Jesus na kailangan natin bumalik doon sa Jerusalem. No? Kailangan natin bumalik sa Jerusalem para harapin ang hamon ng bawat yung mga nakatira sa Jerusalem, yung hamon kay Jesus ay kanyang haharapin para sa lahat. Ayan. Pag nagulo na ako, tatawagan natin. Pagkatapos, ano ang sabi ng ating Panginoon? Tinigil siya ng isa sa kanyang mga alagad.
Ang sabi ro ng isa sa kanyang mga alaga na walang iba kundi si Pedro, sabi ganon, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. Ano po ang nais ipahayag ni Jesus doon sa kanyang sinabi? Paki-slide nga. Ang maling gawin ng pagsunod ni Pedro. Kung pakinggan po natin yung ating binasa kanina, napakasama pa talaga ang sinabi ni Pedro. Sinabi niya, wag Lord, huwag mangyari sa iyo yan. Hindi ka mamamatay doon. Dahil narito kami, bibigyan ka namin ng protection. Pero sabi ni Jesus, pumunta ka sa aking likuran, Satanas. Ang iniisip mo, yung mga bagay na iniisip ng tao at hindi ang mga bagay na iniisip ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit niya sinabi ito? Mga kapatid, hanggat patuloy tayo na namumuhay na ayon sa turo ng mundo, iba yung tinuturo ng ating Panginoon sa atin, di ba? Habang tayo namumuhay ayon sa turo ng mundo, wala po tayong karapatan sa kanyang kaharian. Ano ba ang turo ng mundo? Ano ba ang tinuturo sa atin na nakakasakit sa damdamin ng Diyos? Naalala ko, nung ako'y hindi pa mananampalataya ng ating Panginoon, isa sa mga turo ng mundo na aking natutunan ay ang paglalasing. Inom ako ng alak kasi tinuruan nila ako, hindi sila, yung mga dati kong kasama. Tinuruan nila ako, yung mga kaibigan ko, na mag-inom. Isang bagay na pinagbabawal sa akin ng aking tatay. Sabi ng aking tatay, pag nahuli kita, na ikaw ay uminom ng alak, mananagot ka sa akin. At kaya kong manakit, sabi niya. Ako naman, hindi ako natakot. Kasi sabi niya sa akin, naranasan ko na yan. Kaya, nagre-retire na ako ngayon. Sabi ko, i-retire na pala, i-replacement ako. Diba? Kasi dapat may replacement. Ganoon naman talaga yung buhay. Ngayon, pinag-aralan ko ng gusto ang kanyang kilos para hindi ako mahuli. Pero, hindi ko sinunod yung kanyang payo. Bagamat mayroong banta. No? Sasaktan niya ako. Kapag ako'y nahuli. Doon sa aking pag-aaral, sabi ko doon siya pupunta, paghapon, pag-umaga doon. May nakita akong magandang lugar. Yung aming lumang bodega. Doon ko niyaya yung dalawang kaibigan. No? Parang sugapa talaga saan. Nahanap ka ng paraan. Ngayon, naroon kami sa loob. Nag-iisa kami ng alak. Inuman kami ro. Bigla na lang sumigaw yung aking tatay. Papunta siya. Tatay ko, papunta rin sa mga kaibigan. Sabi niya, patay, yari tayo dyan. Ngayon, sabi ko sa kanila, ligpit lahat. Tago na lahat. Yung mga ilinom natin, tago nyo, iligpit nyo lahat. Umakatok na ron. No? Hindi ko pa binubuksan. Okay na ba? Naligpit na? Oh, okay na. Binuksan ko. Tay. Sabi niya, minom kayo, no? Hindi kami minom. Dahil siguro medyo lango-lango na ako, hindi ko alam, hawak-hawak pala yung isang bote. Sabi niya, ano yan? Ay, hindi sa akin ko. Ayun, golf eh. Sinabi ko, wag. Bakit ako pa ginawa? Sis, paki-slide mo yun. Paano nga ba tayo makasunod kay Hesukristo na naaayon sa kanyang kagustuhan at di sa ating sarili kaparaanan lamang? Ito yung hinahanap ng ating Panginoon. Kailangan makasunod tayo sa Kanya, sa Kanyang kagustuhan at hindi sa ating sarili kaparaanan. Kasi kung susundin po natin yung ating gusto, kahit nagaan pa tayo katalino, nakakagawa tayo ng mali, nakakagawa tayo ng maling desisyon, nakakasakit tayo sa damdamin ng iba, at higit sa lahat, nasaktan natin ang banal na puso ng Diyos. Diba? Sino dito yung napakatalino, napakagaling, no? Pati yung mga taong
humahawak ng matataas na posisyon sa ating gobyerno. Anong narinig natin at nakikita sa kanilang mga buhay. Di ba? Nakakasakit sa damdamin ng Diyos. Pero ito yung mga taong tunay na sumusunod at sumasamba sa ating Panginoon. Ito yung kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Meron po tayong acronym, and that acronym came from the word Lord. Yun po yung unang sagot. Kung paano nga ba tayo makasunod kay Jesucristo na ayon sa kanyang kagustuhan at di sa ating sarili, kaparaanan lamang. Number 1, yung letter L. Nakikita niyo ba dyan sa likod? Bakit hindi ko masyadong nakikita rin? Babasahin ko na lang ng malakas para malaman. Live your old life and face the challenge of our Lord. Ang old life po natin yung buhay natin nang hindi pa natin nakilala ang Panginoon. Kailangan nating iwanan, talikuran. Sabi ganon yung unang point niya, sis, slide mo. Talikuran na ang kasalanan. Kung ako nga nahirapan basahin. Pero okay lang, meron man ako talikuran. Talikuran na yung mga kasalanan. Romans chapter 6 verse 6. For we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Talikuran yung kasalanan. Ang kasalanan po, alam po natin yan, napakarami po yan. Nagbibigay ako sa inyo ng isang magandang halimbawa. Merong isang tao akong kakilala noon, siya ay nagtatrabaho sa custom. Napakalaki ng kanyang sweldo. Pero alam nyo, kahit na gaano kalaki ang kanyang sweldo, hindi niya pinapansin. Alam niyo kung bakit? Napakarami kasing nagbibigay sa kanya ng pera. No? Siya yung pangatlong pinakamataas na posisyon doon sa custom na pipirma para makalabas ang isang bagahe. No? At doon sa buhay niya yun, nakapagpatayo siya ng napakagarang bahay, nakabili siya ng sasakyan, nakapag-aral ang kanyang mga anak. Pagkatapos, ang lahat ng kanyang kagamitan sa loob ng kanyang tahanan ay kakaiba. Kung ikumpara mo sa mga kapitbahay na magaganda rin ang trabaho. Sa madaling salita, ang kanyang kinikita ay sobra-sobra. Napakalaki ng kanyang kinikita. Wala siyang panahon sa ating Panginoong Jesus. Wala siyang panahon sa kahit saang lugar na pinag-uusapan ay kabanalan. Dahil nasisidaw siya at nalulunod na sa kanyang mga salapi. Isang araw, siya ay na-stroke. Hindi na siya makalakad, hindi na siya makabangon. Natanggal siya sa trabaho, siyempre. Dahil hindi na siya wala na siyang kakayanan para magtrabaho. Nakasama ako sa isang pastor para makapasyal sa kanilang tahanan. At sabi niya, mabuti ba kayo? Kasi wala nga naman kayo masyadong pera, pero masaya kayo. Kasi nakakalakad kayo, nakakapunta kayo kung saan, nakakain din naman kayo, pagkatapos kasama niyo pa yung Panginoon. Ngayon ko nalaman na mayroon pala talagang Diyos. Kung kaya't nangyari sa akin to, siguro, para ipaalala ng Panginoon na nariyan siya at bakit ko siya kinakalimutan. So, lagi po namin tindala hanggang siya ay gumaling. Umilos yung Panginoon sa kanyang buhay. Siya ay na-born again. Ang ginawa niya, pumunta siya sa dati niyang trabaho at siya ay nakapag-umpisa ulit ng trabaho. Nung siya ay nakapag-umpisa na ng trabaho, isang gabi, nasunog yung kanilang tahanan. Ubus lahat. Kasi compound siya, napakahirap pasukin. Naroon lahat ng mga sasakyan sa loob, lahat ng gamit. So wala siya roon nung time na yun. Yung kanyang isang anak na may kapansanan ay kasama ang mas mga. Ngayon, nagtanong siya sa Panginoon. Lumapit siya dun sa pastor. Bakit sa kanya nangyari? Kung saan? Kung kailan na siya'y sumunod na sa ating Diyos? Bakit kung kailan na nakilala na niyang Panginoon? Kung kaya patuloy siya nag-church, nagbibigay siya ng tulong, lahat ng kailangan ng church. Bumili siya ng maraming aircon noon kasi sirang-sira na yung mga aircon sa church. Bumili siya ng bago, lahat pinalitan.
Pagkatapos no, nasunog yung kanyang bahay at namatay pa yung kanyang anak. Ngayon, habang siya nag-aaral ng salita ng Diyos, ayon sa kanyang sinabi, nangusap sa kanyang Panginoon. Hindi mo ata naalala na ang lahat ng ari-arian mo ay nanggaling sa masama at hindi mo naman talaga pinaghirapan. Ayaw ko na ang aking anak ay nakatira sa isang lugar na hindi ko gusto. Kaya dapat palitan. Alam niyo nangyari? Maraming naawa sa kanya kasi may mga tao rin siyang natulungan noon. Nagtulong-tulong sila para mapagawa agad yung kanyang bahay. At pagkatapos noon, nataas pa yung kanyang posisyon doon sa custom. Ngayon, siya na yung pinaka-head ng custom. At ang nangyari, syempre, dahil nandun na sa kanya lahat, binago niya yung dating masama at gawin ng custom. No? Kaya lang, syempre sa Pilipinas, nagbabago-bago ng administrasyon. Yung nakaupo ron, papalitan na naman ang kakilala ng bagong administrasyon. At nawala siya ron. Pero maganda yung nangyari sa kanyang buhay. Kasi nagkaroon siya ng negosyo at tuloy-tuloy yung income. No? Gumanda yung takbo ng kanyang buhay. Purihin ng Diyos. Kasi ang kasalanan ay talagang lagi kang pipigilin, yayakapin hanggang hindi ka na makalis. Mabuti sa isang tao na mayaman na siya at nakakilala sa Diyos. O ba? Ito lang nangyari kay Manny yung nakilala ni Sister JT. Manny Pacquiao. Hindi yan si JT yung asawa niya. Kasi si JT daw yung unang nakakilala sa ating Panginoon at siya yung nagpilit talaga kay Manny na maging born again. No? Hindi naman si Manny yung unang nagborn again, si JT talaga. Diba? Nakita niyo naman si Sister JT, mabait siya. Marunong magpatawa. Sige sis, ang sunod. Tumulong tayo sa gawain ng ating Panginoon. Isang challenge po yan na nanggagaling sa ating Diyos. Kung ikaw ay isang makasariling Kristiyano, paano mo may panalangin sa Panginoon na maligtas ang iyong pamilya? Kasi tinatamad ka nga eh. Ligtas na nga ako eh. Naku, yung kapitbahay ko, sungit-sungit. Napakaingay niya, sa impyerno mapunta yan. Ako sa langit, kasi ligtas na ako. Diba? Pero, dapat, ang gagawin mo, i-share mo sa kanya yung salita ng Diyos para maalis sa kanya yung pagkasungit. Diba, Sister Jen? Kung mayroong masungit, nakapitbahay, turuan mo siya kung paano magmahal sa Diyos at paano isuko yung buhay sa Diyos para magbago siya at magkaroon ng kaligtasan. Diba? Kasi, ang kaligtasan, hindi naman talaga nabibili. Walang sino man sa mundong ito na makakabili ng kaligtasan. Kaya dapat, tigilan na natin yung pagiging makasarili. Sabi ni Pastor Willie, detective na Kristiyano, sikreto lang, walang nakakaalam, siya ay Kristiyano. Pati yung kanyang mga katrabaho, hindi alam, siya ay Kristiyano. Ay Kristiyano pala. Ko lang nalaman kasi hindi halata. Nalaman. Matthew chapter 16 verse 25. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. Ginawa po yan ng ating kapatid na si Paul. Di bali mamatay basta na sa Panginoon. Isa naman buhay, pagkatapos mamatay ka rin, sa impyerno ka nang mapunta. Gawin mo na yung gusto ng Panginoon. Sundin mo na yung inuutos ng Diyos sa iyo. Huwag ka nang maging makasarili. Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciple, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Isa po yan sa challenge ng ating Panginoon. Ang tumulong sa kanyang banal na gawain. Kailangan buhatin po natin ang ating cross araw-araw sa panang paraan. Gumawa po tayo ng mga bagay na inuutos sa atin ng ating Diyos. At pagkatapos nun, ng ating Panginoon, ang siya magpuno naman sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kasi mula po, nang tayo sumunod sa ating Panginoon, sige sis, pakistay mo ulit. Bilis-bilisan natin dahil uorasan naman ni Miley Mary yan.
When we decided to accept Jesus as our Lord and Savior, He promised us for the salvation of our soul. Ang ating Panginoon ay nangako ng kaligtasan. O ba? Ang pangakong yan ay hindi nababawiin ng ating Panginoon kailanman habang tayo ay nabubuhay. Tayo lamang ang may dahilan kung yan man ay mawawala sa atin kapag tayo ang tumalikod sa Kanya. Pero kapag hindi tayo tatalikod sa Kanya, pangako niya yan. Hindi nababawiin. Ang ating Panginoon pag nagbigay, hindi yan marunong magpawi. Kilala niyo ba si Lucifer? Si Lucifer. Hindi yung kapitbahay niyo. Ano siya? Pinakagwapong anghel. Ang pangalan Lucifer ay napakagandang pangalan sa langit. Binigyan siya ng maraming kapangyarihan at busis na napakaganda na katulad ng busis ni Christopher. Ang husay niya kumanta. Ang totoo, siya yung worship leader sa langit. Nagpagpakanta, nagpagpaawit. Napakaganda ng kanyang busis. Pero anong ginawa? Diba? Tumalikod sa Diyos. Sabi ng Panginoon, dahil tumalikod ka sa akin, hindi na bagay sa iyo ang pangalang Lucifer. Hindi ko yan papalitan ng Christopher. Papalit ko dyan, Satanas. Napakasamang pangalan ang ipapalit ko. Diba? Ngayon, dahil pinalitan ng Satanas, pinalayas pa siya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binawi ba yung kapangyarihan binigay sa kanya? Hindi yan. Gamit ngayon, Satanas, ang kanyang boses para i-deceive yung mga tao sa mundo. Nagam. Ba? Maraming napakagandang awitin. Yung mga kanta, no? Kinakanta-kanta pa natin, Jesus Saragosa. Pagkatapos, may nagpakamatay. Diba? Our Lord wants us to stand firm inside. And His challenge to us is to prove ourselves to live like a genuine Christian. But how? Sige sis, pag-slide mo. Yung sagot, sa letter O. Yan. Obey the commands of Jesus Christ. At least makita na ng konti. Nakikita nyo na sa likod? Kasi pag hindi nila nakita, pag nagbasa ka kasi na malayo, na halos hindi mo na makita, lumiliit yung mata mo. Ano yan? Hanggang sa makatulog ka na lang. Kasi paliit na yung mata mo, hindi mo na makikita yung binabasa. Our journey to heaven and our reward will remain if we constantly obey the Lord's command. Yan. Mananatili tayo sa ating destinasyon patungong langit. Palagi pa naman natin sinasabi, lakad dito sa mundo hanggang langit, walang iwanan. Diba? Tapos pagdating palingalinga, kasi Maricar. Diba? Sa dami ba naman ng tao ron? Diba? Nakakapanghinayang. Pag-in mo sa kabila, buti pa si Brother Edward dito. Si Chris kaya saan? No? Hahanapin mo. Diba? Nakakatuwa kung nandiyan na lang. Nakakilala kayo, nakakita. Sabi ko, walang iwanan. Bakit siya naiwan? Hindi mo nakasalanan yun. Kasi alam na yung salita ng Diyos, nagpaiwan pa rin. Kasunod, sis, we obey because napipilitan lamang tayo. Dahil meron tayong pinagpagutangan na isang Kristiyano. Kaya sabi gano'n, sama sa akin, sige baka. Sige, kasama ko, baka hindi na ako sigilin sa utak ko. Di ba? Napilitan ka lang. Di kaya, yung isa naman, pinasok mo sa trabaho, pagkatapos sabihin mo, halika, sama ka sa akin. Saan ka ba? Sa church. Isa siyang matay sa Panginoon. Sige, maya, babalikan ako niya, pinasok pa naman sa trabaho, tapos di ka sasama sa akin sa church. Diba? Napipilitan. Napipilitan na. Or, we obey because we love Him. Alala ko si Paul. Si Paul ba napipilitan na? Yung siya sumunod sa ating Diyos. Kasi tinutulig sa niya, pinapatay yung mga Kristiyano eh. Sabi niya, kayo, mali yung inyong mga katuruan. Walang Diyos, hindi yan totoo si Jesus. Ulitin niya. Pinapatay niya ang lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng anghel upang siya'y bulagin. Nung siya'y nabulag, kinausap siya ng anghel na kung gusto mo pang makakita, abay, tigilan mo. No? Actually, ang Panginoon na mismo ang nagkausap sa kanya. Sabi gano'n, tigilan mo na yung pagtuligsa sa akin. Sige, kung gusto mo pang makakita, sumunod ka sa akin.
Nung si Paul ay sumunod sa ating Panginoon, ginagawa ba niya yung pagsunod sa ating Panginoon dahil meron siyang utang na loob o dahil natatakot siya na siya ay bubulagin ulit? O minahal talaga niya ang Diyos ng sobra-sobra? Diba? Minahal niya ang ating Panginoon ng sobra-sobra. Ano ginawa ni Paul? No? Tatawid-tawid kung saan-saang bansa para mangaral ng salita ng Diyos. At sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos isang gabi, dumating ang napakalakas na unos. Nawasak ang bangkang kanyang sinasakyan. Walang nag-rescue sa kanila. 3 araw, 3 gabi siyang palutang-lutang sa tubig. Sinisipan niya ang Panginoon dahil doon sa nangyari. Bakit nangyari sa akin to? Ako na nagmamahal sa iyo, naghahayag ng mabuting balita kung saan-saan ako nakakarating. Pagkatapos palutang-lutang sa tubig. Sige nga, kayo nga magpalutang-lutang sa tubig ng 3 araw, 3 gabi, walang pagkain. Diba? Mabuti kung kasi galing kayo ni Sister Mylene, mahusay lumutang. Nakikita ko labas na yung dila ko. Siya, si Sister Mylene, parang yung gibe, mulutang-lutang na doon sa swimming pool. Hindi man lang siya napagod. Samantalang ako mamatay-matay na sa pagod. Ang sabi po sa John chapter 14 verse 23, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Next slide, sis. Our God wants us to work with him because He wants to save every mankind in this planet. Gagamitin po natin yung kaalaman na tinuro sa atin ng ating Diyos. At gagamitin po natin yung gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Naalala ko po, yung dati kong buhay, talagang pag naalala ko, nahihiya ako sa aking sarili. Alam niyo kung bakit? Dati, dahil siguro sa turo din ng mundo, pinupunit-punit ko yung aking pantalon niya. Ginagawa niya rin yan dati. No? Pagkatapos, magkabarkada kami, papasok kami sa mall. Pagpasok namin sa mall, siyempre, nakikita ng kwartya, mukha talagang itong hindi mo papahuli ng buhay. Kaya, ang tap-tap sa akin, ganun katindi. No? Hindi ko po naranasan sa aking buhay na mayroong nangingin sa akin ng tulong. Kasi, siguro dahil sa kasukutan na hindi kaaya-ayang tingnan. No? Parang nakakatakot. Ikaw ba, magtatanong ka sa isang taong ang itsura mukhang hindi naman talaga magsasabi ng totoo? Diba? Na mukhang, imbis na tulungan, mukhang pag nakawang ka pa. Hindi ko naranasan sa aking buhay na may nangingin ng tulong sa akin. Pero nung makilala ko ang aking Panginoong Diyos, alam niyo yung nangyari? Natuto ako magsuot ng medyo dissenting damit. Kaya magsabi ngayon, doon sa aking pagsuot ng medyo maayos na damit kasi binago ako ng aking Panginoon at binago ako ng ating Panginoon. Tinulungan niya ako paano mamuhay ng tama. For the first time, nakatayo ako sa kalsada, may lumapit sa akin na isang babae, no? Blondie siya parang Amerikana Sabi sa akin, saan mapunta ng Makati? Nagulat ako. Hindi tayo sa tanong, nagulat ako dahil nagtanong sa akin. Sabi ko, dapat na pala akong pagtanungan ngayon. Sabi ko, you have the authority going there, that is there. Tapos, isa pa, ang ginawa, huminto yung isang kotse sa harapan ko habang ako'y nag-aabang ng sasakyan. Ano nangyari? Nagtanong din sa akin. Sabi niya, saan makikita dito yung Manila Memorial? Sa libingan nyo. Diba? Pero plus na libingan nyo. Manila Memorial sa Paranaque. Doon nakalibing si Ninoy Aquino, si Cory Aquino at si Ricoya. Sikat na libingan. Nagtanong, tinuro ko naman sa kanya. Sabi ko, yes Lord, napakabuti mo sa aking buhay. Pero mo ginagawa niya ang pinagtatanungan ngayon samantalang noon natatakot yung mga taong lumapit sa akin. Nakikita niyo ba kung paano ang ginagawa ng Panginoon sa isang tao na sumunod sa Kanya? Binabago tayo. No? Ito pa, pinakamaganda. Kumain ako sa loob ng McDonald's. Puno, maraming tao. Tamang-tama naman. Pagdating mo sa isang mesa, nag-alisan mo yung mga kumakain.
Kaya ako na lang mag-isa sa mesa. May lumapit sa akin na mag-asawa. Sabi sa akin ng lalaki, "Boss, pwede ba kami makashare?" "Oh, boss, ang tawag sa akin." Nakapulo lang naman ako. Bakit ang tinawag po sa ko? Wala naman. At nagkakilala kami. Nakakwentuhan kami. Pagkatapos, dahil siguro sa aking tuwa, naimbitahan ko sila sa isang Bible study na inaatinan ko noon sa mayamang pamilya sa isang subdivision. Ano yung nangyari? Nagkakilala sila. Hanggang ngayon, magkaibigan sila. Amen? Talagang no? Yung Panginoon gagawa ng paraan para pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari para tawagin ang bawat isa sa atin. Diba? Nalalaman pa ninyo na isang araw ay may tatawag sa akin at magdadala sa akin sa paanan ng Diyos, diba? Sa buhay ninyo. Hindi niya naman alam. Walang sino man sa atin na nakakaalam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Hebrews chapter 10 verse 17. Their sins and lawless acts I will remember no more. Hindi na po yung naalala ng Diyos kung gaano man tayo karumi noon, gaano man tayo makasalanan noon, hindi na po yan inaalala ng ating Diyos. Kinakalimutan na niya. At yung pangatlo, madali lang pala, sisters. Letter A. Nanggaling po yan sa Lord. Acronym ng Lord. Relying on God alone. Relying on God alone is the best step we ever make to show our genuine faith to God. Pag nagtiwala po tayo sa Diyos, ang Panginoon ay hindi po yan papabaya at ibigay sa atin ang ating pangangailangan. Meron isang kwento sa Biblia. Ang pangalan niya ay Naaman. Neema. Sige sa English. Kilala niyo ba siya? Siya isang kapitan ng Syria. Punong kapitan ng Syria. Wala po siyang napatalong labanan. Lahat ng labanan na kanyang sinagupa, siya ay nanalo dahil tinutulungan siya ng ating Panginoong Ama sa langit. Bagamat hindi niya kilala ang Diyos. Hindi niya kilala. Siya ay taga-Syria. Isang araw, nakabihag sila ng isang Israelitang babae. Dinala niya ito sa kanyang tahanan. Itong kapitan na ito, na si Naaman, ay napakatapang niya, subalit meron siyang sakit na ito. Yan. Mahal na mahal siya ng hari ng Syria sapagkat pinagtatanggol niya yung kanyang bansa sa lahat ng kanilang mga kaaway. Wala nang natalong labanan. Isang araw, sabi gano'n ng Israelitang kanyang nabihag sa kanyang asawa, sabi niya, "Alam mo, yung asawa mo, yung kapitan namin dito, kapag lumapit siya doon sa hari ng Samaria, tutulungan siya para gumaling sa kanyang sakit." Sinabi naman ito ng kapitan sa kanilang hari sa Syria. At ang hari, sabi niya, "Okay na. Sige, pumunta ka. Pumunta ka na para gamutin ka nila." Kaya nagpadala siya, nagpadala yung hari ng Syria ng 450 kg na silver, 70 kg na gold, saka 10 mamahaling damit para madala-dala at maibigay doon sa hari ng Samaria. Pagdating doon sa hari ng Samaria, sabi ng hari, si Haring Joram, sabi niya, "Diyos ba ako? Ako ba yung manggagamo? Bakit sa akin papuntahin yung may dito? Bakit sa akin? Hindi naman ako Diyos. May karapatan ba akong patay at magbuhay? Wala. Bakit sa akin?" Narinig naman ngayon ng propeta na naroon sa Samaria. Sabi niya, bakit ka nagagalit na pinadala sa iyo? Puntahin mo sa akin. At ipapakita at malaman nila ng bansang ito ay mayroong propeta ang Diyos at ang Diyos na kumikilos sa atin. Nung pumunta siya sa propeta, ang sabi ng propeta sa kanya, pumunta ka rin sa ilog Jordan at tumublog ka ng 7 times. Katapos gagaling ka. Ang ilog Jordan pala, nung time na yan, medyo malabo yung tubig. Sabi niya, bakit doon? Akala ko ba naman pupunta siya rito, tapos ilihan niya ako, tapos pag-pray niya ako. Pagkatapos gagaling ako sa aking sakit. Ito, anong gagawin sa akin? Di ba niya alam kung sino ako? Sa akong kapitan.
Pagkatapos paluglupin ako dyan sa tubig na malabo, pwede ba sa ibang ilog na lang? Yung labo. No? Sabi ng kanyang, isa sa kanyang mga alagad, sabi niya, mahal na kapitan, bakit mo tinatanggihan ang utos ng propeta ng Diyos? Di ba pumunta tayo dito dahil naniniwala ka na kayo gagaling? Bakit ngayon tinatanggihan mo? Bakit hindi mo nalang sundin? Para malaman natin kung ikaw nga igagaling. At sinunod niya, yung utos ng propeta ng Samaria. Pagkatapos, ang kanyang balat ay naging katulad ng balat ng sanggol. Makinis na makinis. Flawless, para Sister Miley. Talagang natuwa siya. Sabi niya sa sarili niya, wala namang ibang Diyos sa mundong ito maliban sa Diyos ng Israel. Siya talaga ang tunay na Diyos at wala nang ibang Diyos. Bakit niya tinutulungan yung Syria na hindi naman talaga nakakilala sa kanya? Ano nangyari? Diba? Nakilala siya ngayon, ang ating Panginoon, sa buong Syria. At, ang sabi pa, next our God is our omnipresent help. Nalala niyo si Daniel, no? Kapag sinunod mo yung challenge ng ating Panginoon sa iyo, pag sinunod mo siya, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang lahat ng tulong. Naalala po natin si Daniel sa bingit ng kamatayan, malapit sa pangil ng mga leon, dumating ang Panginoon at siya ay niligtas. Naalala natin si Joseph nung siya'y hinulog sa balon, nabingit sa kamatayan, at pinagtanghang patayin din sa bahay, sa pamamahay ni Mr. Potiphar. Dumating ang Diyos at siya ay binigyan ng kaligtasan at nakilala pa sa lugar ng Egypt. Si David, ilang bisis nabingit sa kamatayan, ilang bisis siyang sinipat ni Haring Saul noon. Pero dahil siya ay sumusunod sa ating Panginoon, niligtas siya ng ating Diyos na buhay. Amen? Ang sabi pa doon, worry is, worrying is not relying on God. Kapag nag-worry tayo, hindi po tayo nagre-rely sa ating Panginoon. Pero paano? Kung mayroong isang pangyayari sa buhay mo na parang extraordinary, na talagang parang ang hirap mong isipin, ano kung di mag-worry? Napakatindi niya, kanilang worry. Sabihin natin, talagang inutos ng Panginoon na kapag nag-worry ka, kasalanan niya. Dapat manalig ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. At ang kanyang plano ay hindi makaarok ng isip ng tao. Mayroong isang tao, pangalan niya Ariel. Hindi yung ginagamit sa paglalaba, ha? Tao siya. Pangalan lang niya Ariel. Siya nagtatrabaho sa isang kumpanya. Mahirap lang siya. Driver lang siya ng truck. At meron siyang katrabaho, ang pangalan naman ay Jimmy. Si Jimmy ay isang born again. Lagi niyang sinisiraan si Ariel ng work. Isang araw, sabi ni Ariel, total, matagal-tagal mo na rin akong niyayaya sa inyong church. Sasama ako. Sige, sasama ako bukas, linggo. Nung siya sumama dun sa church, tumanggap si Ariel sa ating Panginoon. At kasama pa no, nagpabautismo siya. Tapos naikwento niya kay Jimmy, sabi niya, alam mo Jim, meron kasi akong girlfriend. Matagal na kami nagpaplanong magpakasal. Kaya, ayun, natuloy din, bukas, kasal ko. Pero tatrabaho muna ako half day. Pagkatapos, kasi sa Huwis lang naman kami pakasal eh. Bakit ba, sa Huwis? Hindi mo lang pinag-ipunan. Sabi niya, mahirap lang kasi ako. Pagkatapos, pag nag-ipon kami, ang nangyayari, yung pamilya namin, may emergency, may nangangailangan, tapos hiramin yung pera namin, hindi naman nababayaran. Kaya ituloy na lang namin yung kasal kahit wala kaming pera. Ganun ba? Sige, ikaw yung bahala. Good luck. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang boss. Half-day lang ako, sir. Kasi kasal ko ngayon. Wait, kasal mo? O sige, saan? Sa Quezon City, medyo malayo kasi. Ngayon, sige, hiramin mo na lang yung minamaliho mong truck. Yan. Wala naman siyang laman, di ba? Aluminum van. Wala yung maliit na truck. Water, 4 yung gulong. Pero truck pa rin yan. Wala siyang laman, yun yung hiniram niya. Tuwang-tuwa ngayon siya. Para siyang cloud 9. Nasa cloud 9.
Talagang tinanggap niya yung Panginoon pagkatapos kasalpan niya. Sa araw ng sabi niya, kahapon lang. Nabautismuhan ako. Tinanggap niya yung Panginoon. Masayang-masaya siya habang nagmamaliho. Pagkatapos, hinanap niya yung CD na ibinigay sa kanya ng church. Sabi, ay, may CD ko lang binigay sa akin. Tamang-tama, may salat ko. Hinahanap niya yung gano'n habang natakbo. Ang nangyari, nalingat siya ng konti, pinakita siyang parang anino na dumaan sa harap ng truck at biglang pumalabog. Ayun na, umilalim sa ilalim ng truck. Nakabundol siya. Hindi niya alam kung anong kanyang nabundol. Nanalangin siya ngayon sa Diyos, Panginoon, sana hayop. Hayop sana, Lord. Hayop. Lord. Nagulungan ng gulong eh. Naramdaman niya, biglang pumalabog. Pagkatapos, nanginginig siyang bumaba. Pagbaba niya ganoon, nakita niya sa ilalim ng truck, hindi hayop, tao. Pumapasag-pasag, labas ang bituka. Sabi niya, Diyos ko, bakit nangyari ito? Anong gagawin ko? Kahapon lang, tinanggap kita, sabi ko narinig. Pagpalain mo, nagliliparan yung mga tanong na anong gagawin ko? Kasunod. Diba? Palagay ninyo yung sarili ninyo sa ganyang kalagayan. Di ba kayo nag-worry? Diba? Di na siya nag-worry ngayon, nanginginig pa sa takot. Umilalim yung lalaki doon sa labas ng bito, pumapasag-pasag. Pagkatapos hindi kalayuan, nakita yung mga tao, may mga pamalo, tumatakbo papunta sa kanyang kinatatayuan. Naku, Diyos ko, ito ng pamilya. Sumakay siya na truck. Pinatakbo niya ng mabilis. Tapos, tinakbo niya sa medyo liblib na lugar at nagtago siya. Uy! Tawag naman ng tawag yung kanyang girlfriend. Sabi niya, yung judge na inip na, mukhang malapit na siyang umuwi. Sabi niya, ha? Diyos ko, anong gagawin ko? Ang hirap nito. Sabi pa naman ni Jimmy sa kanya, kapag anong mangyari sa iyo, may mangyaring problema, huwag ka mag-worry. Isipin mo yung Diyos dahil mahal ka na ng Panginoon. Born again ka na ngayon. Tawagan mo yan si Jimmy. Nawagan niya. Brad, saan ka? Tago ako dito sa ilalim ng mga puno. Dinala ko yung truck. Bakit? Nakasagasa ako ng tao. Patay. Ay, ganun ba? Brad, relax ka lang, relax. Relax! Pumapasag-pasag. Labas ang bituka, inabon ako ng mga kamag-anak. Ang hirap nito. Anong gagawin ko? Kayo, anong gagawin niyo? Diba? Grabe, ang kanyang nanginginig siya. Siyempre, baguhang Kristiyano. Natatanggap lang kahapon sa Panginoon. Pagkatapos, sabi niya, bakit nangyari sa akin to? Wala na nga akong pera. Magpapakasal na nga lang ako dun sa huwes kasi wala nga kaming pera. Pagkatapos ito ngayon, 2 na lang ang kalalagyan ko. Kung hindi ako papatayin ng mga kamag-anak ng mga ng taong yan, makukulong ako. Ayun na. Nakuha ang plate number ng truck. Tinawagan yung kanyang boss. At tinawagan siya ng kanyang boss. Jimmy, Ariel, anong nangyari? Sir, ito. Sabi niya, pumunta ka sa munisipyo. Doon, walang gagalaw sa'yo. Walang mananakit sa'yo doon. Pumunta ka ron. Yes, sir. Pumunta siya sa munisipyo. Alam niyo ba, pagdating doon sa munisipyo, hindi siya kinakausap ng mga polis. May dumating general. Saan ang nakasagasa? Anak ko, kumag-anak ng general. Diyos ko. Bakit may general? Di ba, normal lang naman dapat. No? I-flatter, pagkatapos ipasok ka na sa kulungan kasi sayo mo siya gusto. Pag nakapatay ka, dapat makakulong ka. Dahil pumapalag-palag siya, nilagyan siya ng pusas. Pero hindi siya pinasok sa kulungan hanggang dumating yung general. Dalhin mo siya sa loob ng kwarto, i-interrogate natin. At kaharap niya yung general. Sabi ng general sa kanya, ikaw ba ang nakasagasa? Sa tingin ko po, ayusin mo yung tanong, ayusin mo yung sagot, ayusin mo. Sabi, nabundo mo ba yung tao? Palagay ko po. Sinasabi ko na sa'yo, gusto ko yung sagot na diretso. Ayaw ko ng ganyan. May kasama ka ba sa truck? Wala. Hindi ka ba nagpamaniho? Bira ka, palagay-palagay ka pa. Ibig sabihin, ikaw nagmamaniho ng truck. Paano mo nasagasaan yung tao? Hindi ko po nakikita kasi nahanap ko yung CD, bigay ng church.
Eh, patugtugin ko sana pag General, hindi ko naman sinasadya. General, mapatay ko yung kamag-anak ninyo. Sabi ng General, hindi ko kamag-anak yun. Hindi ko kamag-anak. Eh, General, kung kaibigan nyo man yun, ano, patawarin nyo ako, hindi ko naman sinasadya. Kasi tumatakbo ako, bigla na lang, kumalabog nga eh. Pag tingin ko, yun, tapos yung bituka, pumapasag-pasag. Tapos hinahabol ako ng kamag-anak, nagdatingan. Yung mga tao, na may dalang mga pangalo. General, nandiyan na sila, oh. Papatayin ako. General, tulungan mo ako. Hindi ko naman sinasadyang pagpatay dun sa kaibigan mo. Hindi ko kaibigan yun. Hindi ko kamag-anak, hindi ko kaibigan. May inaantay lang tayo. Maya-maya, nandiyan na yung kanyang girlfriend, masama sana. Sabi ganon, kasama pa yung judge. Ba, yung judge sumama na. Sabi ng general, tatapatin na kita. Ang taong nasagasaan mo ay most wanted criminal. At mayroong patong sa kanyang ulo na 1 billion. Sinasadya ko man o hindi, mabait naman ako, may gantimpala ka matatanggap na 1 million piso. Kaya natin inantay yung upapangasawa ko dahil dito na natin ituloy ang kasal. Sabi niya, Lord, sakit mo naman ng biro. Bigyan mo lang pala ako ng pera, tinaan mo ba ito? Grabe naman yung nangyari. Pagkatapos, tinatanong siya ngayon ng judge. Tutuloy na natin yung kasal. Sabi niya, I love you, Lord. Hindi, tinatanong kita, tutuloy naman natin ang kasal. I love you, Lord. Hindi, ano nga ba ang sagot mo? Sabi niya, Judge, bayaran ko na lang yung oras mo na nasayang, pero i-postpone ko na lang yung kasal. Kasi sa church na lang kami magpakasal. Dahil yun ang gusto ata ng Panginoon. Kasi ikaw ba naman may budget na 1 million? Nahuwis ka pang pakasal, sobrang kuripot ko naman. Diba? Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi po natin nalaman yung kanyang mga plano. Kaya tama yung sabi ni JB, huwag ka mag-worry. Manalangin ka sa Diyos. Yun yung tama mong gawin para i-comfort ka ng Panginoon. Totoo yan. Reality bites. Kahit sino sa atin dito, pag nangyari yun sa'yo, hindi mo sasabihin na relax ka lang. No? Relax ka. Relax. Yan siya. Mapasag-pasag. Relax. Di ba? Kulungan ang abutin mo. Hindi mo magagawa yun. Katotohanan, pag napakahirap harapin. Pero, sabi ng Panginoon, pababayaan ba naman kita? No? Pababayaan ba naman kita? Yung mga tao nga sa mundo, hindi naman nagmamahal sa akin, hindi namahal ko. How much more? Ikaw, na nag-alay ang iyong buhay at nangako ang sumunod sa akin. Hindi kita pababayaan. Mamahalin kita habang ikaw ay nabubuhay. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. One more thing I know, that my clock is still running, and yours too, and it will stop sooner or later. So we need to make sure that the next life we have will be far more better than our life today. Ano man yung katayuan mo ngayon sa buhay, di ba? Kung ikaw man ay nagmamayari ng malalawak na lupain, katulad ni Sister Jackie. Kung ikaw man ay maraming nabibiling kagamitan o magarang bahay, ang lahat ng yan, no, ay matatapos. Sabi gano'n, no? Your clock is still running. Diba? Matatapos yung oras niya ng ating buhay. At pagdating ng takdang panahon, sigurado ka ba? Sigurado ba tayo na ang mapupuntahan natin ay more better than our life today? Diba? Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, panghahawakan mo siya. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon, wala na yung worry. At ibibigay ng Diyos ang totoong pupuntahan po natin pagdating ng takdang panahon. James chapter 4 verse 14. Do you not even know that will happen tomorrow? What is your life? You are a mess that appears for a little while and then vanish. Parang dadaan lang tayo sa mundo ito, napakadali lang, ano? Saglit lang. At pagkatapos noon, mawawala din ang lahat ng ito. Pagkatapos, pag hindi ka pa napunta sa kaharian ng ating Diyos, sayang naman ang pinaghirapan mo. Di ba? Sumunod ka rin lang sa Panginoon, itutong na.
Sabi ganun, Kristiyano ka na rin lang, ituto mo na. Tuto niya, 1 minute na lang. At ang last po ay, last but not the least, the determination to preach the gospel. Preaching the word of God will lead us to having a great reward from Him. Meron po isang mga ngaral ng salita ng Diyos. Yung pagkaya kasi ng mabuting balita ng ating Panginoon ay may kasamang compassion. Hindi po yan napakadaling i-share. Alam niyan, yung mga nag-share ng salita ng Diyos. Minsan, islabit ka, parang ganda ng hindi magandang salita, tatalikuran ka, hindi ka papansinin. Ang dami nating nararanasan. Merong isang lalaki, ibilis at Sister Maylin, 1 minute, no? Hindi ba dagdagan mo ng 3 segundo? Merong isang lalaki na nangangaral ng salita ng Diyos sa lugar ng Afrika. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa mga taga roon, pinasok niya ang lugar kung saan isang tribo na kilalang kumakain ng tao o mga kanibal. Nagkaintindihan naman sila ng lingwahe at nagkaliwanag niya ng gusto ang kanyang pakay sa lugar na iyon. Ang sabi ng pinuno ng tribo, hindi mo ba alam na naghihirap kami sa init? Tag-init kasi noon nang pumunta siya, napakainit. Sabi ganun, lumipas na yung taglamig, tag-ulan, hindi umulan. Ito pa kaya tag-init, ay uulan. Pagkatapos pupunta ka rito para ihayag ang salita ng Diyos mo. Hindi mo ba alam na matagal na kaming nananalangin sa aming mga ninuno at hanggang ngayon ang mga ninuno naming namatay na hindi pa sumasagot sa amin? Dahil kasi yun ang kanilang sinasamba bilang tribo. Ang sinasamba nila, kanilang mga ninuno na namatay na. Inaasahan nila na kapag nanalangin sila, sasagutin sila ng kanilang mga ninuno. Okay, gagawa tayo ng kasunduan. Manalangin ka sa iyong Diyos na bukas ay umulan. Kapag hindi umulan, kakatayin ka namin. Kasi nagugutom na kami. Total, matagal-tagal na rin kami kumakain ng karne ng hayop. Siguro panahon na para makakain naman kami ng karne ng tao. Kaya nga siguro pinadala ka dito ng aming mga ninuno para maging pagkain ka namin bukas. Sige, umpisahan mo ng manalangin at bukas ng umaga, kailangan merong ulan. Kung walang ulan, lechon ang labas mo. Dahil kakainin ka namin. Manalangin. Yung tagapangaral ng salita ng Diyos sa ating Panginoon at nakikita ng Diyos na ang kanyang mga sinasabi ay nanggaling sa kanyang puso. Talagang umiiyak siya sa Panginoon. Lord, sana ituloy mo, Panginoon, ang aking pakay dito ng mga taong ito ay makakilala na yung banal na salita. Sana mabago nila yung kanilang pananaw na ang tao hindi pagkain. Ang tao ay nilikha mo para naging kawangis mo at pinapatrabaho mo sa iyong banal na upasan at hindi ganito na gagawin pagkain. Lord, tulungan mo ako. Kaulanin mo, Panginoon, bago pa umalitso ng mga tao na yan. Pagkatapos, nung siya'y manalangin, dumating ang umaga na walang ulan. Kinuha ngayon siya sa kanyang kulungan. Sabi niya, yamang walang ulan, tutuparin natin ang ating kasunduan. Ikaw ba ay pumapayag? Pag hindi ba ako pumayag, meron ba akong choice? Di ba? Wala rin naman akong choice. Kayo rin ang susunod. Nakatapos ako, lahat-lahat. Di alam mo na pala ang mangyayari sa'yo. Tinawag pa yung matataas na pinuno. Sabi niya, saan bang parte ang gusto mo? Habang siya nakatayo, pinaghahati-hatian na yung kanyang katawan. No? Sabi niya, malalaki yung braso nito. Sa akin yung dalawang braso. Parang lumasag Pagkatapos, nung siya isa lang na doon sa katayan, kumilos ang Panginoon at bumuhos ng pangalakas na ulan. Nagtaka ang hari ng tribo. Lumipas ang taglamig, lumipas ang tag-ulan, hindi umulan. Ngayong napakainit, bumuhos ang ulan. Kakaiba ito. At tinanong siya ng mga pinuno, sino ang iyong Diyos? Siya ba'y katulad din ng aming mga ninuno na namatay? At nilibig na? Pagkatapos sumasagot siya, ninuno mo rin siya. Sabi niya, hindi. Ang aking Diyos ang naglikha ng iyong kahanan. Ang aking Diyos ang naglikha
ng lupang yan na inyong tinutungtungan. Ang aking Diyos ang nagbigay ngayon ng ulan sa inyo para kayo ay mabuhay pa. Dahil pagkatapos na mamamatay na kayo sa gutom. Panahon na para baguhin ang inyong paniniwala. Bumaba kayo sa may bandang kaparangan para makakuha kayo roon ng mga pagkain ng galing sa bayan. Hindi yung nangahanting kayo riyan at kakain kayo ng tao. Wala doon, nagbago ang paniniwala ng tribo niyo. At silang lahat ay lumuhod at sumamba sa ating Diyos. Nakita niyo naman sa African, dami ng Kristiyano, di ba? Hindi sila yung katulad ng ibang bansa na parang majority talaga lagi yung mga hindi sumasamba sa Diyos. Doon sa Africa, yung pinuntahan ngayon ni Pastor Willie, yung Kenya, napakaraming Kristiyano. Kailangan lang sa kanila ituwid yung kanilang karakter na talagang sumunod at sumamba sa Diyos na buhay. Ang sabi po sa Matthew chapter 16, swi-swi. The Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what he has done. To preach the gospel, this is Westlife. To preach the gospel is to be our calling as ambassador of Christ. God will speak to people who will be a part of our daily lives through us. 1 Corinthians chapter 5 verse 20. Ibilisan ko na dahil Sister Maylin magagamit ng sa amin. We are therefore Christ's ambassador. As through God we're making His accent through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Pagkatapos, be determined to know the Bible by heart. Study the Word of God. Yun lang po yun lang po yung paraan para lumalim tayo sa ating pananampalataya. Kapag ikaw isang Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, mababaw ang iyong dating. Pag mayroong maninira sa iyo, agad kang maalis at tatalikod sa ating Panginoon. Nangyari po yan sa aking kapatid. No? Sumasamba siya sa Hong Kong noon, samba ng samba at text ng text sa akin, napakasarap daw mamuhay, na kasama ang Diyos, kasama yung kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, hindi naman pala sila nagbabasa talaga ng Biblia. Dahil ang kanyang nalalaman ay kanya lamang narinig mula dun sa church at mula dun sa mga kanyang mga katrabaho. Nung dumating na yung problema sa kanyang buhay, ay ang sabi niya, nasayang lang daw yung kanyang paghihirap sa pagsamba. Kasi hindi daw pala totoo ang pinaniwalaan niya. Mabuti na lang yung aking aking nagkasakit siya. Yung napatuto ko nung nakaraan, bago pa siya namayapa, pinuntahan ko siya at pinatanggap sa ating Panginoon. Ulit. At siya'y tumanggap sa Diyos at siya'y biyak. Pagkalipas ng ilang araw, pinahinga na siya ng ating Panginoon. I do believe na tinanggap niya ang Diyos ng buong puso. At sabi ko sa kanya, hindi na sayang lahat. Hindi na sayang lahat. Ikaw lang ang naging mahina. Kasi, hindi siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Bagay na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Kaya, i-encourage natin yung bawat isa. Hindi na kayo pupunta rito para makinig. Dapat meron kayong life lesson. Yung life lesson doon, kapag tanong kayo kung anong gustong itanong, sasagutin po yan ng ating mga kapatid. At kung hindi nila masagot, sa sunod na meeting ninyo, sasagutin yung mga katanungan niyo. Kasi dito, nagsasalita yung pastor, hindi naman kayo pwede magtanong. Di ba? Doon sa life lesson, nasasagot yung mga tanong natin. At lumalalim tayo parehas sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Be proud as a Christian because we are serving the God of gods. Matthew chapter 16 verse 25. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. Diba? Yung nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawala nito. Subalit ang sino man mawawala ng buhay nung dahil sa akin na sa aking banal na salita ay magkakaroon nito. Nangako ang Diyos ng kaligtasan. Mga kapatid, nangako siya ng kaligtasan sa buhay ng bawat sa atin. At paging sa Matthew chapter 16 verse 26, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?
Wala po yung kapalit ang kaligtasan na sa langit. Sabi ko nga kanina, hindi nabibili ng salapi ang kaligtasan. Yan yung gagaling sa iyong puso, ang paniniwala mo sa ating Panginoon at ang pagsunod mo sa Kanya. Dahil ang kasalanan ang maglalayo sa atin at maglalagay sa atin sa tiyak na kapahamakan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." In closing, to pick up our cross daily is to be one with Jesus Christ in purpose in giving ourselves to save souls for eternal damnation. Sabi ng Panginoon, the harvest is at hand, all the more that His coming is near towards doorstep. Sabi po yan sa Luke chapter 10 verse 2, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. At meron po akong challenge sa bawat isa nandito ngayon. Yung challenge to action. What can we give to our Master, the one who from sin us? Binigay sa atin ng Panginoon yung kaligtasan. No? Binigay niya yung kanyang buhay sa cross. Alam naman ng bawat isa kung anong hirap na dinanas ng ating Panginoon. Anong maibabalik natin sa Kanya? What can we give to our Master, the one who from sin has set us free? Amen? At meron pang isa. Can we also say, as Isaiah said, with all conviction, "Here I am, Lord. Send me." Sino po ba ang utusan ng ating Panginoon? Yung mga halublaks dyan sa labas? Yung mga coaching nakaparada, sila mga ngaral na salita ng Diyos? Diba? Sabihin po natin sa Panginoon, "Here I am, Lord. Send me." Diba? Pag sinabi ng Panginoon, yung katrabaho mo, matagal ng yan, nag-aabang na lang, na makarinig ng salita ng Diyos, sharean mo siya. Huwag po tayong matakot, hindi naman tayo pukulong dito pagka nag-share tayo ng salita ng Diyos. At huwag po tayong mahiya, dahil si Jesus nga hindi nahiya at namatay sa Diyos. Amen? Memory verse. Matthew chapter 16 verse 25. "For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it." At meron po tayong dessert. Thoughts to ponder. Yan yung ating dessert. Yeah. Faith is to believe what we do not see. And the reward of faith is to see what we believe. Next one. Challenge is like a task that you need to do well, so that it doesn't disappoint the one who trust you to accomplish the task. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na sumasalangit, kami po nagpapasalamat sa hapong ito, Panginoon. Isang hapon, Panginoon, kung saan kami ay tinuruan mo, Lord, ng iyong banal na salita, aming Diyos. Lord, sa pamamagitan po ng challenge na ito, upang hamon mo sa amin, Panginoon, upang ipagpatuloy ang iyong sinimulan, aming Diyos. Upang ipagpatuloy na malaman ng buong mundo ang iyong banal na salita, aming Panginoon. Narito po kami, aming Diyos. Malaya po kayong tumawag sa amin at gawin po namin ang iyong pinapagawa sa amin, aming Panginoon. Turuan mo po kami na masunod ang iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng desire sa aming mga puso, sa aming isipan, na maghahangad, Panginoon, ihayag ang mabuting balita. Isang bagay, Panginoon, na hindi nabibili ng pera. Ang kaligtasan ay pinangako mo sa bawat tao sa mundong ito kung siya ay susunod na tanggap sa iyo bilang mong Diyos at sarili na pagligtas. Pinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, at patuloy po kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At patuloy po kami nariyan, O God, upang tumulong sa iyong banal na gawain, upang ito ay patuloy na lumugo, lumawak, O God, at patuloy pang maraming mga tao ang susunod at sasamba sa iyo. Binabalik mo namin sa iyo ang kapurihan, Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Diyos at sariling tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor